Di ko alam bakit naisipan kong mag-share, Sir Frey. Was it because somebody can believe me now? Experiences like this is something just can't share before, afraid of what others may think of me. March of year 2010 when my husband and I decided to live together. We first lived in new apartment but decided to find new one since the people around there sometimes gives us troubles. Maingay at madaming tambay at laging may nag-aaway. Someone from his friends recommended this apartment. This is old around 25 years. Sabi niya yung isang family ng friend niya year 2005 dito nakatira at dito pa daw sila nagiinuman noon. May 2010 we decided to check the house. Ang first impression ko is creepy kaagad but since mura lang 3 lang with 2 rooms at sariling kontador and water line, kinuha namin. One Saturday we visited the house to clean. Pagpasok ko paranzi grabe na ang pagkalisag ng aking balahibo. Sabi ko ng asawa ko, bakit ano yon pero di ako umimik. Ang gate na bakal sira yung kalahati kaya nakiusap pa kaming ipagawa muna ng may-ari. Pinunturahan na din nila yung loob pero ang room sira yung isang pinto. 2 rooms siya na tinanggalan namin ng dibisyon since 2 lang naman kami natitira. June 12, 2010 araw ng paglipat namin. Since nalinis naman na namin, pag-aayos na lang ng gamit ang gagawin ko. Konti pa lang naman ang gamit, 2 orokan at sala set at kitchen utensils. The next morning, umalis na ang asawa ko para mamasada, isa kasi siyang tricycle driver. Naiwan akong mag-isa. Ang setup ng bahay, pagpasok mo sa gate merong mga 5 meters na space baho yung bahay na siya namin labahan at garahe. Pagpasok sa pinto gawing kaliwa dun ko sinetap ang sofa. 2 single sa tabi ng bintana at mahabang sofa sa pader, kasunod sala ay ang room. Sa gawing kanan malapit sa pinto andun ang patungan ng A at mula sa pinto ang hallway na ginawa namin dining area at diretso sa pinto ng kusina kung saan kami luluto katabi ang sire. Nakaupo ako sala. Ang tatahi ng cover para sa center table bukas ang A at di ko napansing umuulan. Napansin ko na bukas ang ilaw sa sith kaya tumayo ako to turn it off pagbalik ko sa sala. Nakaupo ako sa single seat malapit sa pinto at bintana na kung saan diretsyo ng hallway kaya kita mo ang pinto ng kusina na nakabukas. Kitang-kita kong umilaw ulit, nagsimulan ako kilabutan. Pero pinatay ko pa din sabay sabing wag mo ko paglaruan at bago pa lang ako dito. Isa pa binabayaran ko to at ikaw nakikitira ng libre so makisama ka. Pagbalik ko sa sala ulit may narinig akong nahulog na mga barya so naisip kong pulitin pero wala akong makita. Inalis ko na yung mga upuan pero wala talaga. Naisip ko baka sa room kasi andun yung wallet ko. Pagpasok ko sa room wala din pero napansin ko na pumapasok yung tubig sa bintana gawa ng ulan kaya isinarado ko. Sabi ko salamat ha kasi pinupukaw mo lang pala ang atensyon ko kasi halos bumaha na sa room. Pagbalik ko sa sala bumukas na naman ang ilaw as in makikita mo yung pag-flicker niya at yung part na papasindi ang ilaw. So tapang-tapangan balik ako dun para magsara ulit. Pagdating ko sa kusina, madaming laglag na pa ko sa tiles. Ilang piraso lang naman pero matataka ako saan mahuhulog o sino maglalagay ako nga lang mag-isa. Kinagabihan kinuwento ko sa asawa ko pero tinawanan lang ako. A few days passed and wala naman masyado paramdam. Until one evening we were already lying in the room. Sa lapag lang kami nakahiga na may saping kutson. I heard a girl murmuring in my ear since hindi ako mapakali nagpatugtog ako ng music sa C at nag-headset ako pero while listening, nadidinig ko pa din so humiga ako patalikod sa asawa ko until may hininga sa bandang tenga ko sabay nakita ko yung maitim na kamay yumakap sa akin. So bumiling ako para yumakap din sa asawa ko kaso nakita ko nasa kabilang side siya ng higaan namin at nakatalikod din sa akin. Ninerbyos ako ng todo-todo sabay siksik sa asawa ko pero hindi ko naman siya ginising. That same night, madaling araw nagising yung asawa ko at napunta sa CC para umuhi. Pagdating daw niya dun kinilabutan siya at bigla daw may babae na tumawa. Hinhanap daw niya wala naman siya makita. Nung second na pagtawa kinabahan na daw siya pero inisip niya baka daw ako. Pagbalik niya sa room andun daw ako at tulog na tulog. The next morning kinuwento niya sa akin habang kumakain kami. Biniro ko pa nga siya sabi ko baka naliitan kaya tinawanan siya. Nang bigla na lang nag-vibrate yung semento kasunod na sound na may parang ibinagsak na bola na bakal. Nagkatinginan kami, sa peripheral view ko nakita ko yung bata tumatakbo papasok sa room.
And tapos nun naiwan na ulit ako isa sa bahay. While I was writing this now the black entity was staring at me from the kitchen. Kilabot much gosh. Sa ngayon kasi yung salaset namin pinalitan ko na ng dalawang mahabang divan, itong isa located sa may pinto yung isan sa bintana at ang nilipat na sa kabilang side. Dito ako nakaupo sa divan malapit sa hallway diretso kusina. Lahat ng balahibo kon kataas at ang puso ko gusto nang lumabas. Going back, after a few days basta weekdays yon, nakalive yata ako for week kaya nasa bahay ako. Nakaalis na ang asawa ko at ako naman nahiga ulit, nakaidlip ako at bigla nagising ako sa lakas ng dabog. Pagpasok mo kasi ng room gawing kaliwa andun yung dalawa orokan at sa kaliwa yung higaan namin. Yung pinto ng isang room sinarado nranji namin since tinanggal nga ang dibisyon para lumaki yung room. Pagtingin ko sa ulunan ko mag-asawa na nakasuot ng damit noong araw, yung babae mahaba ang buhok at kapalda yung blouse niya ay parang may pamaypay sa shoulder na bulaklakin. Samantalang yung lalaki shirt na puti at slacks na pants na nakatupi at pareho silang nakayapa. Animoy parang tatalo sila at yung babae padabog na ng bubukas ng aming orokan at padabog na sinasara pero hindi ko naman naririnig ang pinag-uusapan nila. At di lang yun may isang bata na takbo ng takbo pabalik-balik sa room na mukhang lalaro. Siguro mga 8 to 9 years old ang itsura ng mukha pero maliit na bulas. Yung mag-asawa mid-30s siguro. Pagdating ng gabi kinuwento ko ulit sa asawa ako at nakwento ko na sa mommy ko. Sabi ng mommy ko i-cleans ko daw ang bahay, since Friday the next day naisipan ko nun gawin. Maaga kami bumangon, 6 AM exactly sinimulan ko magbudbud ng asin habang nagdarasal sa buong kabahayan kasama ng asawa ko. Ang pagbudbud ko ng asin ay dahan-dahan lenje at di ko initsa sa pader sa loob ng bahay puro sa lapag lang mula sala hanggang kusina kasabay yan ng pakikipag-usap sa kanila na wag silang magistorbo sa bahay namin. Sabi ko wag muna magwalis at hayaan ang asin sa lapag. Since maaga pa para pumunta ng Quiapo at magsimba para bumili na din ng insenso, laba muna kami. Mga 11 AM pumasok yung asawa ko sa bahay para tanggalin ang saksak ng extension. Sa may napansin niyang may parang mantikang nangingitim sa pader yun bang tipong pinagprituhan na ng ilang beses. Tinawag niya ko at sa texture niya parang mantika. At yung asin madaming nakadikit sa sulok na yon. Naisipan kong i-check lahat ng sulok ng bahay sa sala, sa room, sa kusina, at sa banyo pero lahat lang ng side ng kaliwa mula sa pinto ang mayroon. Grabe ang akyat ng kilabot naming ni asawa. Sabi ko, beaisus na galit yata. So tahimik naming nilinis lahat ng sulok at sinabon namin kasi nga mamantika siya. Sabi ko pa, patawad na wag kayong magalit. After lunch nung punta na kami sa Quiapo at bumili ng insenso. Around 6 ay nag-insenso ako sa lahat ng sulok ng bahay at mula nun tuwing gabi, nag-iiwan kami ng food sa platito para sa kanila. Mula nun panandali ang nawala yung mga pagpaparamdam. Months had passed, may nag-rent sa tricycle ng asawa ko para sakyan ng sagala kasi nababaklas yung bubungan niya. 2 AM umalis na siya at aayusan pa ng bulaklak yung motor. Sunday yata yun basta weekend yon. Pag alis niya, naisipan ko manood ng nahiga ako sa lapag sa sala, yung ulo ko nasa tapat ng pinto at yung paa ko nakagawi sa room, nakaslant yung pagkakahiga ko. Maya-maya di pa nagtatagal may naramdaman ako kumikilos sa bandang uluhan ko. Di ako makatayo at makagalaw. May parang katya, sako ng harina, na supot na katali na gumagalaw, yung nasa loob para ba siyang pilit lalakad gamit ang tuhod at kamay niya. Pagdating sa hallway malapit sa pinto ng room, lumabas yung bata sa sako nakaupo siya at titig na titig sa akin, yung sako di naman niya inalis sa gawing paanan niya. Nangingitim ang mga mata niya, parang nakahubad yan siya at short na itim sa pagkakatanda ko. Ako naman sisimula lang magdasal at tumulo ang luha ko. Di pa rin ako makagalaw kahit na pinipilit ko. Hanggang sa demonic voice akong narinig na galit at yung kusina namin nakita kong lumayo ng lumayo hanggang sa totally black na lang ang nakikita ko. Yung bata naman same position pa din at parang humihingi ng tulong sa akin. Ako naman dasal pa yan ng dasal hanggang sa bumalik yung bata sa loob ng sako at nawala papasok sa room namin. Nagsimula na ako makagalaw at unti-unti ko na din nakita yung kusina.
Sa takot ko doon na ako nagpaumaga sa labas ng bahay sa may labas ng pinto. Nakaupo ako sa baitang ng hagdan. May 2 steps kasing hagdan bago yung pinto. Hanggang ngayon napakalinaw pa rin sa isip ko yung pangyayaring yon. Naisipan ko tanungin yung may-ari ng bahay kung may namatay ba dito, sabi niya wala daw, pero nalaman ko na dati pala itong palayan at minsang naging tapunan ng bangkay. May mga kapitbahay na ng kwento na bago kami umupa matagal itong nabakante at sa dapit hapon daw may babaeng nakasilip sa bintana sa room. Naalala ng asawa ko na nung time na dito pa nakatira yung family ng friend niya ay lagi sila sinasabihan nung matanda na magsarado na ng bintana kapag daw hapon na. Sa kabilang gilid kasi ng apartment na ito sa may bintana ng room ay bakanting lot na madaming tanim na damo at puno. Medyo malalim yung area kasi kapag umuulan parang naging agusan ng tubig. 4 na apartment kasi ito na makakatabi at kami yung pinakadulo. Years past mga 2012 na yon, nasa sala ako nanunood ng news siguro kasi galing ako sa office, di pa nga ako nakakabihis. Yung asawa ko nasa kitchen at nluluto ng hapunan. Sa panahong iton sa gawing pader na ang katapat ng dating kinalalagyan. Datin sa may pinto pagbukas ng door, na kaagad. Since hinahainan na nga namin sila bigla napakadalang na talaga ng paramdam. Kaso this one particular night, may nakikinood sa bintana na lalaki pero hindi siya yung lalaki na nakikita ko. Iba siya. Pagtingin ko sa kanya sa bintana napatingin din siya sa akin biglang talikod. Napatayo ako sabay silip sa bintana inisip ko paano to nakapasok nakalok ang gate namin. Sakto nakita ko siyang nawala sa may gate. Doon ko naalala na buwan ng Mayo year 2010, habang nasa bahay kami ng friend ng asawa ko na nag-recommend nito, may patay dun sa unahang apartment na ito, at nabalitaan ko na sa gate namin binawian ng buhay. Nasa tindahan daw sa tapat namin at nagkainitan sa inuman, nasaksak at sa gate namin banda kumapit. So naisip ko siya yun. At that time dito sa area namin wala pang gaano nakatira, talahiban pa nga yung tapat namin although may 2 bahay at 2 apartment pero sa dulo sa ginyan at talahiban. Walang masyadong bata at di matao. Yung magkatapat na bahay namin sa tapat ay magkapatid at natig isang pinto ng apartment. Yung nasa gawing kanan kung nanto ka sa pinto ng bahay namin ay may sari-sari store at nagpapainom na siya rin namang naging madalas ko tambayan. Ilang buwan ang lumipas na palitan ng bago yung umuupa, mananahi naman siya at yung anak niya na 5 years old, grabe yan ang lakas ng powers nun kaya di ako masyado naglalalabas kasi feeling ko lalo ako mahahatak sa creepiness. Year 2013 January to February, weekly kami umuwi sa Pangasinan dahil yung tiyahin ng asawa ko na nagpalaki sa kanya. Na-aksidente daw nahulog sa puno ng chiko kasi malalaki yung bunga, siguro daw natuwa kaya umakyat at dahil matanda na mahina na ang balanse nahulog ayon sa kwento ng may-ari ng bahay na pinapasukan niya. Tagapag-alaga din kasi siya ng matandang guro na bedridden na. Pero lagi niyang pinipikit na hindi siya umakyat at nahulog pero since nabalyaan siya ng braso pero di naman masyado malala, naka-fracture lang ng bahagya, madami ang naniniwala na ay nahulog nga. Sa bahay nila dun may abong aura yan akong nasense, ewan ko ba basta iba sa pakiramdam yan, parang ang dilim kahit may ilaw. Sa tabi nung may puno ng talisay sabi nila more than 30 years na daw yun pero sabi ko prang maliit yung katawan ng puno sa edad niya. Ang bahay ay nasa tabi ng kalsada, sa harapbay may maliit na terrace kung saan ay may 2 puno ng mangga at nasasakupan ng terrace yung single window sa kwarto. Naisipan ko lang naman na ubukan ang kakayahan ko kung taglay ko pa since naipasara na nga ito nung college days ko. Nakaupo ako sa terrace paharap sa puno ng talisay, sa isip ko kinakausap ko siya dahil madami ang nagsabi na may kapre daw doon. Ang itsura kasi ni Auntie ay kakaiba at para bang nagsimula na siya mag-isip bata, parang biglaan ba, yung kaliwang mata niya rin ay parang napikit na at nangingitin yung balat sa paikot sa mata na animoy na sunog. Mahapdi din daw kaya di niya maidilat ang kanyang mata. Kinakabihan mag-isa na ako sa room at nasa sala ang asawa ko at si Auntie at ilang pinsan nang bigla may pumapaswit sa akin sa room nasa may gawing bintana. Nakikitab ko yung kanyang anino pero hindi siya tao kasi naman iba ang bikas ng isang tao. Nadidinig ko siya tumatawa, kakaibang boses na prang nanggagaling sa malayo, malalim at masyadong mani.
So naisip ko tama nga hindi siya nalaglag at pinaglalaruan lamang. Humingi kami ng tulong sa isang albularyo at ang sabi nagsiga siya sa area na may nakatira kaya tila napaso ang mukha niya. Sinabihan kaming mag-alay na siya naman namin ginawa. At nang bumiti ang pakiramdam niya sinama na namin siya dito sa apartment kasama nung isa niyang kapatid ba matanda ding dalaga. Si Auntie kasi ay di na nakapasawa sa pag-aalaga sa kanila ng kapatid ng asawa ko. Mga 1-year-old pa lang yung asawa ko at 1 buwan pa lang ang kapatid niya nang mamatay yung nanay nila at yung tatay naman niya ay nakapag-asawa na ulit after 5 years kaya naiwan na sila sa pangangalaga ng kanilang tiyahin na siya nilang itunuring na ina. Kaya di niya ito pwedeng pabayaan hanggang naisama na nga namin sila dito sa apartment sa DC para maalagaan. Same year sa Part 6, March 2013, di ko alam na ako pala ay buntis na kaya pala laging masama ang pakiramdam ko. Minsan pauwi ako at naglalakad sa labas ng office naka-receive ako ng call galing sa kapatid ng asawa ko. Sabi niya, ate pupunta ako bukas sa albularyo magpapahilot ako at ang sabi sa akin sa pamamagitan ng name na papagaling ang may sakit kaya ipapagamot ko din lay auntie. Sabi ko maganda yan pero baka pwede mo na din isama ang name ko. Pumayag siya kaya binigay ko sa niya yung buo kong name through text. Kinabukasan ang nang hapon habang nandun pa siya, tinawagan niya ko ang SB niya, ate hindi ka daw niya kayang gamutin kasi daw mas malakas ka sa kanya. Ako, question sa akin yun pero di din niya maipaliwag sa akin. Sabi daw darating ang panahon na magiging manggagamot sana ako. Pero sa totoo po ayoko. Naalala ko bata pa lang ako meron ng ibang tao na bigla na lang ako i-approach at bigla madaming sasabihin na kesyo matalinhaga daw ang isip ko, may angkin daw ako kakayahan, tipong total stranger sila sa akin. Maaring nakasalubong ko lang o taxi driver or minsan si daddy ang nagkwento na may nakapsabi daw sa kanya na matandang babae, amang may anak kang babae na sadyang kakaiba. May likas daw na kakayahan at pwede daw akong manggamot. Days passed, one morning weekends yon, lumabas ako sa labas ng gate. Sabi nung nakatira sa isang apartment, alam mo ba kagabi merong parang mabigat na nakadapo sa bubong namin, tinutuktok ko nga ng kahoy pero natakot kami ng asawa ko kasi lumabas kami at nakita namin may malaking ibon nakatingin sa bahay nyo. Buntis ka ba? Sabi ko opo. Dahil alam ko nang buntis ako at sadyang may paninula ako sa kababalaghan at isa pa may 2 matanda akong kasama sa bahay. Sa room sila natutulog at kami sa sala na naglalatad. Siyempre easy ako. May mga asin ako sa bintana taas at baba, benditadong palaspas, bawang na nakabalat katabi ng asin, walis na bigay ni mommy hindi pagamit at kutsilyo sa lahat ng bintana, sa sala, sa room at sa kusina. Bukod dun may kumot pa akong pula na nakabalot sa tan ko, may bala na nakatahi sa loob ng pulang tela, at may maliit na supot ng asin na laging nakasabit sa damit ko kahit pa saan ako magpunta. O paano niya ako malalapitan? Ilang beses yan naman naulit yung ganun bago ko nilubayan. Nagkaroon na din ng pagkakataon na naririnig naming mag-asawa yung tik-tik. Ang sabi pag tunog daw mahina yun malapit na sayo at pag malakas ang tunog ibig daw sabihin nun malayo pa. Balik tayo sa Nueva Ecija, same year 2013 umuwi ako sa amin at buntis pa din ako. Gabi at mag-isa ko sa room kasi hindi ko kasama yung asawa kong umuwi. Nakatulog ako, ganun pa din balot ng pulatsyan ko may katabi ako walis at kutsilyo na nakalagay sa may bintana. Binangungot pala ko pero parang totoong totoo, may babaeng nakablock sa paanan ko nakaupo sa kama ko, sinisipa ko daw siya at pinapaalis pero nakatitig lang sa akin. Hanggang sa magising ako andun pa din siya tapos mawawala din makakatulog na naman ako. Kinabukasan sabi ko, may yung black lady nasa room ko po kagabi, sabi niya bakit si Mako ginising. Kasi naman lalabas ako room may maluwang na hallway bago room nila walang ilaw dun pano kung makaslubong ko sa labas di lalo na kung baka madisgraya. Pero sabi niya around 1 naihi siya na didinig niyang nagsasalita ako akala daw niya may kausap lang ako. Sabi ko dapat po pinasok niyo ko kay takot na takot ako. Ay mommy kasi kahit may bago ng seer dun sa extension ng bahay dun pa rin sa lumang seer pumupunta. Pero huli na yun sa panahon ng pagbubuntis ko. Hanggang sa manganak ako ng maayos, pero needs pa din going back on no youngest years. Yung black lady na yun, una kong nakita when was 11 to 12 years old. Ginabi ako galing sa mga pinsan ko dahil napasarap sa paglalaro.
Pagdating ko sa tarangkahan ng bahay, kita nun sa siretso yung kulungan ng baboy at dahil madaming alagang baboy maliwanag dun at bukas ang mga ilaw. Siguro mga 7 na yun at kitang-kita ko nakatayo siya sa may poso. Napatakbo ako padamba sa pintuan ng bahay namin. Ayaw pa akong pagbuksan ni kuya ng pinto at gusto niya sa likod ako ng bahay dumaan. Di ako tumigil ng sigaw at pagdamba hanggang sa napilitan siyang pagbuksan ako. August 1, 2020, namagay yung mata ko dahil sa kuliti at pinaopera ko sa Makati Med September 1, 2010. Nagkasakit si Daddy pero mabilis ang recovery. Sa minsang pag-alis niya meron daw siyang nakasalubong na matanda sa San Mariano sa Nueva Ecija. Ang sabi daw linisin nyo yung likurang parte ng bakuran nyo dahil may naninirahang masamang elemento doon kundi sunod-sunod ang magkakasakit sa inyo. Di kami nakinig o baka walang time o walang maglikinis kaya di pa naasikaso. October 1, 2010, inatake si Mommy. Nakarecover din kaagad sa awa ng Diyos. After noon nagpalinis na kami ng buong paligid at wala nang nangyari ulit pero si Black Lady pa din ang involved. Balik tayo sa DC apartment, 2015, mag 2 years old na yun anak ko. Siya nga pala pangalawa na siyang baby ha kasi yung panganay ko kila Mommy nakatira, anak ko sa una kong asawa. Nung pinagbubuntis ko din yun may tik-tik moments din siguro may namana sa akin. Lagi nagsasabi na meron daw maliliit na taong nakikipaglaro sa kanya, dalawa daw at takbo ng takbo. Sabi niya Mommy ayan sila takbo-takbo dun oh. Sabi niya mahaba ears at may sombrero so alam nyo na. Since lagi kami sa Nueva Ecija, nagkataon na yung manggamot na friend ni Mommy nandun, sabi niya may dalawa daw duwende na magkapatid na natutuwa sa kanya kasi harang ang tenga nung anak ko. Binbantayan daw siya palagi. Sa ngayon wala na siyang nakukwento pa after namin siyang patingnan. 2016, June 3 pauwi kami ulit sa Nueva Ecija, dala namin yung tricycle. Normally the route was from Pasong Tamo, Ingay sa likod kami dadaan. Labas ng Republic then Regalado, Fairview, San Jose del Monte, Norzagaray, angat din labas ng Bustos, Baliwag, San Rafael, San Ildefonso, San Miguel. Gapan din sa Isidro, Langla sunod sa amin na Nyugan. Minsan naisipan namin dumaan sa pinsan ko sa angat sabi niya, bago dumating sa Marungko after ng palengke, may kanto daw kami lilikuan dun ang labas na kaagad sa Kapihan San Rafael. Naisip naming subukan, pagliko namin sa kanto sa kanan, bago ang Marungko nagdire-diretso kami kasi di namin napansin yung kanto na dapat naming likuan sa gawing kaliwa. Along the way, may batis kaming nadaanan without knowing na naliligaw na pala kami. Normal lang naman may mga tao naglalakad, may naglalabas sa batis. Nakaka-mesmerized Lenzi kasi ang ganda lugar ang payapa, malamig hanggang sa around 6 AM karating kami sa area na parang wala nang nakatira pa. Dito na ko simulang kinabahan pero di ko sinasabi sa asawa ko. Samantalang siya din naman pala nag-aalala na din kasi parang napakalayo na nang natakbo namin at baka masiraan kami o maflatan ng gulong paano na kami. Sabi ko magtanong. May camp ng sundalo kami nadaanan sabi niya diretsyo Ranz, pero malayo palabas daw nun San Miguel, so dahil sa faith nagkalakas loob kami. Wala sa options na bumalik kami kasi masyado nang malayo yung natakbo namin nang di namin namamalayan. Yung asawa ko yung driver at ako sa likod niya, yung dalawa matanda sa loob kandong yung baby ko. Nagpatuloy kami sa pagtakbo nakarating kami sa mabundok na bahagi doon namin napansin na parang paulit-ulit na namin nadaan itong certain bundok na ito. Isa pa yung bahay na kubo madilim sa loob na prabang may mata na nakatingin sa amin. Yung tipo na alam mong may tao sa loob na hindi normal, iba yung kaba ko. Prabang tipo ng black ang tatagain pag nalapit sa'yo. Umaga pa nun 7 AM or 8 AM na ba? Sabi ko sa asawa ko huminto ka sandali, baliktarin mo suot mo. Sinunod naman niya. At yun nakita ko na sa Arayat Mountain at nakalabas kami sa area na yun. Pagdating sa bahay niyakap ko sila Mommy na para kong maiyak. Kinuwento ko sa kanya pero sumasabat siya na parang alam na niya yung nangyari. Sabi ko akala ko po si ko na kayo makikita. Pero alam nyo ba alam kong kasama namin yung bantay ng anak ko. Sa kalagitnaan ng biyahe sa bundok, bigla bumigat yung tricycle at sabi ko sa asawa ko nandyan na sila, safe na tayo. Kasi naramdaman ko nakasakay na sa bubong ng sidecar kasi nakikita ko na sila sa balintataw ko.
Sa easy apartment may isang pagkakataon na naghuhugas ng pinggan yung isang matanda naming kasama sa kusina. Naiihi ako, pagdating ko sa kusina merong isang hugis na malaking palaka sa gawing kaliwa na nakadikit sa pader na tingin dun sa matanda na parang babantay sa niya. Kung pagmamasdan mo isa siyang bata na nakadapa na nakatupi ang kamay at paa na parang palaka. Kulay brown na katulad ng balat natin, tapos nun bigla na lang naglaho, sabi ko auntie may kasama po kayo ah. Sabi niya, alagayan ni kuya baka tinitingnan kung okay kami. Sabi ko na lang yung asawa ko may tiyuhin na mga gamot din kapatid nung dalawa matandang dalaga pero year 2016 bedridden na siya. Ang bahay niya ay sa likod ng bahay nila sa Pangasinan, madaming nagsasabi na yung hawak nung anting-anting ay 8. Isa dun ay mata, higante siya at ayon sa kwento niya nalibot niya na ang Pilipinas. Same year 2016, from easy apartment umuwi kami ng Pangasinan. Pagdating ng hapon di ko maintindihan bakit ba iyak ng iyak yung bata, di ko mapatahan. Ito namang asawa ako nakikipag-inuman ayaw umuwi hanggang sa mga around 7 umuwi na din siya at yung bata naman bigla nang natigil sa pag-iyak at nakatulog na dun sa wakas. Meron yatang 2 oras siyang umiiyak. Since mahina na yung kakayahan ko, wala talaga akong makita pero ramdam ng katawan ko at alam ng isip ko na ginagambala kami. 12 midnight nagising ako sa damba ng anak ko sa tiyan ko. Sa sala kami natutulog kasi yung 2 matanda sa kwarto nila. Sabi niya no mommy no, napabangon ako pati asawa ko kasi ang lakas ng iyak niya. Sabi ko meron dito. Pagbuhat ko sa bata din ako makagalaw din sa right side ko nakita ko napakalaking lalaking maitim. Tapos yung anak ko naman kaunti-kunting tumataas sa braso ko na parang humihila. Kailangan ko lumaban, nilakasan ko loob ko. Di kasi ako makagalaw, darasal ako hanggang sa makasigaw ako sabay habol ng anak ko kasi nakuha na niya pa ni Senji yung kaipit sa kamay ko. Yung asawa ko naman naiiyak na natataranta, yung matanda tulala. Sabi ko tawagin mo pinsan mo. Yung pinsan yaksi sa terrace ng bahay nila natutulog nakapagtaka di niya kami naririnig yung asawa ko ang lakas ng boses mura na ng mura. Tinawag niya pinsan niya pagpasok ng pinsan niya sabay talikod pero bla na din pumayapa ang paligid. Kinabukasan tinanong ko yung pinsan niya sabi nuya yun daw yung bata na naaksidente sa tapat ng kalsada malapit sa kanila. Sabi ko di siya yun, alam ko kung ano ang nakita ko. Pero hindi na siya kumibo. Yung pinsan niya pala nung asawa ko, anak siya nung tiyuhin sa kabilang bahay na madaming alaga. At alam ko sa sarili ko gusto niya isalin yung isa dun sa bata at hindi ako pumayag. Gusto din ibigay sa asawa ko pero hindi niya kinuha. After noon same year base sa pagkakatanda ko namatay na siya, kung saan napunta yung mga bato niya, hindi ko na inalam. Ayday apartment settings, last na po ito. Mga highlights na lang kasi yung mga kinukwento ko. Ito di ko na alam kung anong mga taon, every Saturday since wala pa kaming anak, nagiinuman sila dito sa bahay then video. Ako tagaluto at tagahain sa kanila, after ng inuman may ilan siyang friend na kasamahang driver na dito na nakakatulog kasi malayo ang uwian. Minsan itong isa nagising sinisipa daw siya sa paa sabi daw sa kanya umalis ka rito, hindi ka taga rito. Ilang beses iyan niyang naranasan yun hanggang sa hindi na aya nakikitulog dito. Isang beses naman natulog dito yung kapatid ng asawa ko, panganay sa pangalawang family ng tatay niya. Nakahiga sa sofa pero di daw siya makatulog kasi daw parang may mukha na nakalapit sa mukha niya at galit daw ang mata. Mula noon di na siya bumalik dito. May ilan din kaming bisita na hindi makatulog kasi daw laging may padaan-daan sa kusina. Year 2017 yata, yung isang matanda ng pauwi na sa Pangasinan kaya yung isa na lang ang kasama namin dito sa apartment. Minsang dumalaw kami doon, tanghalian na at nasa kusina kami, yung anak ko pumunta ng sala buti Senha sinundan kaagad ng asawa ko. Nakita niyang bigla na paatras yung bata at tumakbo pabalik takot na takot, ako naman nakasunod. Nakita ko yung lalaki patagos na sa pinto. Kinuwento ko sa kanila description, sabi ng asawa ko yun daw yung lolo niya, at sabi din nung matatanda yun nga daw yung tatay nila. Year 2016 namatay yung tiyuhin niya. Year 2017 namatay na yung isang matanda na kasama namin dito, pero dun sa Pangasinan inabutan. Year 2018 namatay yung kaisa-isang kapatid ng asawa ko na babae. Year 2019 namatay yung tatay ng asawa ko.
Year 2020 nagpauwi na din yung isang matanda naming kasama dito sa bahay. Medyo mahina na yan siya pero buhay pa naman. Wag muna sana, yun lang. Sa ngayon matiwasay naman kaming namumuhay dito sa Lihe at may pang-tatlo rin na akong baby. Wala naman akong nakikita pang kakaiba sa kanya bukod sa harang din ang tenga, with peak of their ears below. Yung first peak po 2010 puro puno at talahiban pa din, sa ngayon puro apartment na. Those are the peak of our apartment.